Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, narito ang ating paspasang post-fight analysis sa nangyaring bakbakan sa pagitan ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. at Andres Campos ng Chile para sa WBA Interim Bantamweight Championship. Ang laban ginanap dyan sa Buenos Aires, Argentina, at nanaig via technical decision itong si Nonito Donaire Jr. Sa ating post-fight analysis, pag-uusapan natin ang naging performance ni Donaire Jr. sa laban ito. Nagbabalik na ba talaga ang The Filipino Flash? Ang kahalagahan, kung meron man, ng titulong nakuha ni Nonito Donaire Jr. ang WBA Interim Bantamweight Championship. And of course, ano ang naghihintay na kapalaran para kay Nonito Donaire Jr. ngayong nagbabalik na siya sa boxing ring? Lahat ng yan, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts dahil ito po ang ating express post-fight analysis sa naging laban sa pagitan ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. at Andres Campos ng bansang Chile. Nagharap ang dalawa sa Buenos Aires, Argentina para sa WBA Interim o Temporary Bantamweight Championship. Ang nanalo sa labang ito ay si Nonito Donaire Jr. via technical decision. Ang laban ay parang chess match mga kaibigan, labanan ng estratehiya. Itong si Campos, mas maliit na boksingero, mas bata, in and out ang laro, pasok-labas, konting side-to-side movements, hoping na mapagod ang 42 years old na si Nonito Donaire Jr. Si Donaire, more on the basic lamang mga kaibigan. He stuck to the basic. Nothing sensational, nothing fancy, no showboating. Siya ay more flat-footed sa labang ito. Pero kinontrol niya ang distansya with his stiff jabs. Good body shots din from Nonito Donaire Jr. Nung second round, naalog itong si Campos with a right hand from Nonito Donaire Jr. Lamang nga ay ilang beses na nagkaumpugan ng ulo ang dalawang boksingero. First round pa lang, nagkaumpugan na. Paano ba naman, stationary lang ang galaw ni Donaire Jr. Nasa harap lang siya, pumapasok din. Ito namang si Campos, ay pasok-labas ang laro. Talagang magkakaumpugan po sila. Lalo na pag minsan nagsiswitch ng stances to southpaw, itong si Nonito Donaire Jr. Pagdating ng round number 9, mga kaibigan, ayun, nagkaumpugan naman ang dalawang boksingero. Pero this time, nagtamo na sugat sa kanyang kanang mata, si Nonito Donaire Jr. At ayon po sa ringside position, hindi na pwedeng ituloy ni Nonito Donaire Jr. ang laban matapos yung headbutt in round number 9. Now, under the rules, kapag ang ugat ng sugat ay isang accidental foul at ang laban ay nakakumpleto na at least 4 rounds and above, we will go to the scorecards. Lamang sa scorecard si Donaire Jr. at kaya siya ang idideklarang panalo via technical decision. Ano ang gradong pwede nating ibigay sa performance ni Donaire Jr. kontra kay Campos? Passing grade na po tayo. Yan po ang ating ibibigay kay Donaire Jr. Okay na sa atin yung performance na yon sapagkat para sa akin, hindi ko naman ini-expect yung dating Donaire na napakaganda ng galaw, so much bounce sa kanyang mga legs, ang daming suntok, talagang sineset up niya yung kalaban niya, unorthodox yung kanyang approach. Wala na po yun. Yun yung batang Donaire. The Donaire we saw in the Campos fight is the 42-year-old Donaire. And like I said, he fought like a 42-year-old. Matipid ang kanyang suntok. Hindi niya inuubos yung kanyang enerhiya. Yung kanyang leg movement, nakaplant na lamang ang kanyang paa sa lona. At sabi ko nga, setting up jab and the 1-2 combination. He stuck to the basics, which is tama lamang given his age, given the fact na almost 2 years siyang inactive. So ayan mga kaibigan, nakita nyo, doon sa ating pre-fight analysis, sinabi ko sa inyo, hindi naman kailangan i-stretch ni Donaire ang kanyang sarili. Sapagkat unang-una, tailor-made yung Campos para sa kanya . Yung Campos mga kaibigan, bagamat mas bata, salat sa punching power at umakyat lamang sa bantamweight because of the payday that the fight with Donaire gives and the possibility na baka siya makasulot. He was not the original choice. Ang gusto sana ni Donaire Jr. ay si Roman Chocolatito Gonzalez. That would have been a better fight in my opinion. Lamang nga hindi magkasundo ang dalawang kampo. So itong si Campos
ang pumasok, mga kaibigan. But we did not really expect Campos to be a serious threat. But just the same, sabi nga po natin, lumaban naman yung boxer from Chile, pero nakita natin, iba pa rin yung experience siya, yung taglay na fight experience ni Nonito Donaire Jr. No sense to be alarmed, no reason to be alarmed because by merely fighting via the basics, that was enough for Donaire to repel itong si Andres Campos. Campos, in fact, after this fight, is going back to junior bantamweight or possibly flyweight. Now, question is now, saan papunta si Nonito Donaire Jr.? Iklaro muli natin, ang kanyang napalunan ay secondary belt lamang. Hindi po ito ang lehitimong WBA Bantamweight Championship. Interim, panandalian lamang ang koronang hawak ni Nonito Donaire Jr. Pero wag din nating intindihin ang corona. Ang importante, nakabalik siya on a winning note. He remains on track for a shot at the real WBA Bantamweight Championship. Komplikado po ang istruktura ng WBA pagdating sa mga kampiyon nito. Actually, ang totoong kampiyon dito ay si Seiya Tsutsumi ng Japan. Pero si Tsutsumi ay nagkaroon ng eye injury. In fact, he underwent eye surgery and cannot resume fighting. So, siya ay diniklarang champion in recess ng WBA. Kumbaga, pahinga ka muna, tingnan natin kung kailan ka makaka-recover. Nang malaman ng WBA na matatagalan ang pagbabalik ni Tsutsumi, kanilang diniklarang interim champion itong si Antonio Vargas ng Amerika. But later on, pinromote to full-time WBA Bantamweight champion si Antonio Vargas. Now, this coming July 25, mga kaibigan, naka-schedule na magharap para sa WBA Bantamweight Championship si Vargas at si Daigo Higa ng Japan. Kung sino mananalo sa kanila ayon sa WBA, ang kailangan labanan sa susunod ay si Nonito Donaire Jr. So yan, nakikita nyo mga kaibigan, Donaire is right on track to becoming a real WBA Bantamweight champion. So he is on track to become a champion again. Pero mahirap po yan sapagkat yung pong Vargas at yung Higa, kung sino man ang manalo sa kanila, hindi na po ito katulad ni Campos. Mas magagaling pong boksingero itong si Higa at si Vargas. Si Vargas, malaking boksingero, pressure fighter yan kasi may Latino roots yan at may power naman yung Higa. So kung sino man sa dalawang yon ang makakalaban ni Nonito Donaire Jr., mabigat na laban yon para kay Donaire Jr. So mas demanding. Kailangan mas triplehin ni Donaire ang kanyang training at efforts because he will be in for a real fight against those two fighters. Kung sino man ang manalo kay Vargas at kay Higa this coming July 25. And of course, nandiyan pa rin ang posibilidad na si Tsutsumi ay bumalik after that eye injury. So yan mga kaibigan ang ating paspasang post-fight analysis sa naging panalo ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. We're just happy, walang nasaktan at nakabalik at nakapagtala ng panalo itong si Donaire Jr. His first victory since 2021. And we're glad he's back. Pero mahaba pa po ang lalakbayin ni the Filipino Flash Donaire. At iba na ang sitwasyon ngayon. He will be handicapped given that he is 42 years old. So very interesting comeback for Donaire. Let's hope meron pang last hurrah ang ating the Filipino Flash. At yan po ang ating Express Post-Fight Analysis. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Thank you mga kapatid sa boxing for reminding me na attorney, wala ka pang post-fight analysis ng laban ni Donaire at ni Campos. Ayan po, inihabol ko para lamang sa inyo. Maraming salamat po. Muli ako si Attorney Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.